Pwede nyo po akong tanungin ng kahit ano regarding the program, basta kaya ko pong sagutin at alam ko po kung ano yung isasagot ko, sasagutin ko po kayo. Pwede po kayong mag-comment lang ng mga tanong ninyo sa comment section sa baba, or pwede nyo po akong i-private message sa aking messenger or sa aking social media accounts. Pagbati po sa inyong lahat, kumusta na po? Sa videong ito, susubukan kong sagutin ang mga madalas itanong ng mga interesado o ng mga gustong mag-apply at maging bahagi ng JET program. Kaya kung hindi ka pa nakakapagpasa ng iyong application or hindi ka pa nakakapag-decide kung mag-a-apply ka nga ba or hindi, pakibilis-bilisan mo po ang mag-decide dahil malapit na po ang deadline. Tandaan po natin, para sa 2021 JET program, sa January 8 na po ang deadline ng submission ng inyong mga requirements. Kaya panoorin mo po ang video na to hanggang dulo at I hope na makakatulong ito para makapag-decide ka or para mabuo mo ang iyong isip kung itutuloy mo ba ang iyong application o hindi. At dahil nanonood ka ng videong ito, ina-assume ko na nabasa mo na po ang guidelines at nakita mo na po ang listahan ng mga requirements para sa JET program application. Ang videong ito ay naghahangad na makatulong para masagot yung ilan sa mga katanungan ninyo at pati na din yung pag-aayos ng inyo pang ibang mga requirements. Kaya't manood lang po hanggang sa huli. Huwag pong kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-share ng comment. Kapag may tanong, feel free lang po to leave a comment dun sa ating comment section or pwede nyo din po akong i-directang i-message sa ating social media account. Ang isa sa mga madalas tanungin na nakikita ko sa Facebook or kapag may nag-live streaming ng tungkol sa JET program ay, may age limit po ba? Sa pagkakaalam ko po, nag-start ito noong 2019 nung tinanggal na po yung age limit para sa mga participants sa JET program. Kasi before po, dapat 35 years old yung maximum ng pwedeng mag-apply. So kung ikaw po ay nasa 40 plus ka na or nasa 50 plus, pwede pa rin naman po. Wala naman pong nire-restrict na age kung sino lang po yung pwedeng mag-apply. Isa din sa mga madalas tanungin ay kung kinakailangan ba na meron kang degree on education or merong teaching background. Ayun, ulitin po natin, balikan po natin yung guidelines kung nabasa nyo na po. Wala pong nakalagay doon na required na education. Dapat yung course mo nung college ka or meron kang certificate of teaching or kung meron kang teaching experience, wala po. Pero may sinasabi naman po doon na if you have an education degree or a teaching experience, meron ka pong additional points, additional credits or merits for that. Kasi nga po, yung a-applyan mo ay as assistant language teacher. Kahit sabihin po natin na assistant yung position mo, may karugtong pa din naman po. Yung main noun po doon ay teacher. So, kahit papano, gugustuhin din naman po siguro ng Embassy of the Philippines, Embassy of Japan sa Philippines na ang ipadala nilang mga representatives galing sa Pilipinas ay yung kahit papano marunong na. Pero I'm not saying po please don't quote me on this. I'm not saying na kapag wala kang education background ay hindi ka na pwede. May mga kilala din po ako na hindi naman po sila teachers talaga, hindi sila professional teachers. I mean, not licensed teachers, wala pong education degree, walang teaching experience, pero natanggap naman din po sila. So it's still a matter of how you perform during the screening period, like dun sa pagpasa mo ng requirements mo at yung during the interviews, demo teaching, and yung exam na din. So yun, madami pong mga factors na makakaapekto kung matatanggap ka or hindi. So kahit naman po matagal ka ng teacher, kung
medyo hindi ka po naging okay during the other stages of the screening, hindi pa rin po it's not a guarantee that you'll get accepted for the program. Kasi may mga kilala din po ako na matatagal na ding teachers, na matatagal ng English language teachers sa Pilipinas, pero hindi rin po sila natanggap. Try mo pa din. Malay po natin, di ba? Another question po na madalas itanong ay, kailangan ba na merong certain Japanese language skills level para pumasa sa program? Again, just like yung sa teaching experience po or yung sa education background, hindi naman po requirement na marunong kang mag-Nihongo. Though, you're gonna be working in Japan, yung main task mo naman or yung main job mo dito is as an assistant English language teacher. So, hindi rin po requirement na marunong ka mag-Nihongo. Kasi may mga kakilala po ako na when they applied, as in 0 level po talaga. As in wala po talagang kaalam-alam sa Nihongo. So yun, wala po talaga, as in 0 level of Japanese language sila nung nag-apply. Pero natanggap pa rin naman po sila. Later on, may mga Japanese language courses naman na offered para sa mga pumasa sa screening sa JET program. So, it's free naman, offered by the organizing agencies. And then, pagdating dito sa Japan, syempre may mga free courses pa din naman na i-offer yung local government or yung Japanese government. So, dun na din nahahasa yung kanilang Japanese language skills. Again, just like yung certificate of teaching or yung teaching experience, it's an additional merit or an additional advantage para sa application mo kapag meron ka. Pero ulitin ko lang po, hindi po siya requirement based on guidelines. Regarding sa letter of reference, kanino ka dapat humingi ng letter of reference? Siyempre, ang titingnan din po ng screening committee ay how efficient you are as a worker or as a person. So, kapag kaibigan mo yung nagbigay ng reference letter mo, sa tingin mo po ba magiging fair at magiging honest yung kaibigan mo doon sa skills mo, capabilities mo as a future assistant language teacher or as an employee or as a person? Siyempre, hindi po maiiwasan yung maging medyo maging bias yung mga kaibigan po natin or yung mga katrabaho natin. So, I suggest po, ang kunin mo ay yung superior mo. Kung bago ka pa lang sa trabaho mo, yun, pwede yung mga dati mong naging boss or yung mga naging supervisor or yung mga naging team leaders, ganun, naging mentors. Yun, basta hindi yung parang kapareho mo ng status or kaibigan mo. So I would still suggest na look for someone who could really vouch your working attitude, your work ethics, your working capabilities. Dun po talaga yung tingin ko mas effective. And regarding sa reference letters din po pala, ayun, nakalagay naman dun sa guidelines, kailangan mo yung original na reference letter or recommendation letter na binigay sa'yo nung pinaghingan mo ng reference letter. Siyempre, pirmado niya yon. And then, i-photocopy mo po yun. Hindi mo na po kailangan ilagay sa envelope at i-seal yung reference letter. Kasi i-photocopy mo nga po yun, di ba? So, okay lang na naka-open lang siya, na mababasa mo yung letter na kasama sa ipapasa mong documents. So, again, hingi ka sa 2 tao ng reference letter or recommendation letters. Tapos, yung bawat isa na original copy, ay i-photocopy mo ng 2 pa. So, bali 3 yung ipapasa mo kasama ng ibang documents. Isang original plus 2 photocopies. And then, 2 sets kasi 2 tao manggagaling. Next question, kasi merong ibang mga nasa ibang bansa, syempre mga Filipinos din, na gustong sumali sa program. So, kunyari, nasa Hong Kong, or nasa Thailand, or nasa Spain, na gustong maging ALT sa Japan. So, pwede ba silang mag-apply din? Pwede po. Basta ang importante, makarating doon sa Embassy of Japan in the Philippines yung application papers mo, yung mga documents mo, or yung mga application requirements mo on or before the deadline. For 2021, it's January 8 nga po.
So, dapat makarating lahat as in kompleto yung mga nakalista sa guidelines. Ngayon, kunyari, nasa Japan yung gustong mag-apply as ALT. Paano gagawin niya? Ganun din, ipasa niya, kumpletuhin niya lahat ng requirements, ipadala niya sa Embassy of Japan to the Philippines, which is yung nasa Rojas Boulevard po sa Pasay. Pero kapag nasa Japan po si aspiring applicant, nakalagay po dun sa guidelines, for applicants who are in Japan, they should have not lived in Japan for more than 6 years. Again, pwede din po silang mag-apply. Next, frequently asked question regarding naman po dun sa self-assessment of health at yung certificate issued by a physician. May mga tanong like, kunyari, meron akong cyst before, nagkaroon ako ng surgery 2 years ago or 5 years ago or say 10 years ago. Kailangan ko pa bang i-declare? Sa akin lang po yun ha. Sa akin lang po to. I don't know kung ano po yung take ng Embassy of Japan or yung screening committee ng JET. Pero sa akin lang po, mas maganda po na i-declare mo pa rin kahit 10 years ago or 5 years ago or 15 years ago. Basta meron kang nag-undergo ng surgery before or nag-undergo ka ng medication before or meron kang sakit na na-diagnose before, magandang i-declare mo pa din po. And then, you secure a certificate from a physician na syempre susuportahan niya kung ano yung dineclare mo dun sa self-assessment of health mo, di ba? So, parang maglalagay ka ng supporting evidence na, meron kang ganito before, pero i-attest ni physician na okay na. Like, okay ka naman, fit to work ka naman. It doesn't, yung previous surgery mo or yung previous na sakit mo won't affect your job once you're accepted dun sa program. So yun yung advantage kapag dineclare mo siya ngayon and then you secure or you get a certificate from a physician na hindi related sa'yo. Katulad din po nung sa letter of reference, dapat yung mag-i-issue po ng mga documents na yon ay hindi related sa'yo. Next question. Can I bring my family when I get accepted in the program? Sa JET program po, pwede pong kunin ang dependents. Ulitin ko lang po, dependents. Kapag ikaw ay isang married person, married individual, pwede mong kunin yung asawa mo at yung anak mo or yung mga anak mo. Katulad po sa akin na I was able to bring my family as my dependents under the JET program. Tapos, sa related question din, yung asawa mo, kunyari, pwede pa din siyang mag-work dito. Yun nga lang as part-time, maximum of 28 hours a week. Unless meron siyang mahanap na company na mag-sponsor ng visa niya, pag nagkataon na ganun, hindi mo na siya dependent kasi may sarili na siyang working visa. Ayun. Tapos yung mga anak nyo or yung anak nyo, pwede siyang ipasok sa regular na public school sa Japan or nursery school, kinder, elementary or junior high school or high school. Ayun, depende kung saang level na po sila. Pwede po yun. Yung process na pagdadaanan mo ay same process ng pinagdadaanan ng mga Japanese sa kanilang application. If you want to know more about bringing your dependents under the JET program, meron din akong video on that. Ilalagay ko dun sa description box or pwede ding sa taas somewhere. Ayan, click mo lang yan. And then, next, importante ding question na kailangan i-address or gusto kong i-address. Para sa mga first time na makanood, ano ba yung ALT? Ano ba yung trabaho ng isang ALT? Ayun. Or yung mga parang sinasabi na, madali lang yan, ALT lang yan. So, yun. Ano ba yung ginagawa namin as assistant language teachers? Yun. Assistant. Kung ano yung ibig sabihin ng assistant, yun, aalalay ka doon sa JTE, Japanese Teacher of English, or dito sa amin sa Kobe, it's called the Official Teacher of English. Yun, OTE naman dito sa Kobe. Yun, depende sa OTE mo or sa JTE mo kung ano yung gusto niyang ipagawa sa'yo. Like speaking practice or writing practice. Ayun, mag-iisip ka or
makikipag-usap ka doon sa Japanese teacher of English na kapartner mo kung ano yung gagawin ninyo sa klase. And then, they'll give you time dun sa, say, 45 minutes or 1 hour na klase. Yun, bibigyan ka ng oras para sa activities mo or para sa mga tasks mo. That's in the classroom. Pwedeng mag-check ka din ng mga essays or help them check yung mga tests, mag-prepare para sa speaking test or sa mga English-related contests, ganun. And then, maliban doon, may iba pang mga pwedeng gawin ng isang ALT. Like, may mga cultural activities, cultural exchange na pwede ka ding salihan. And then, yung community involvement. Tapos, yung sa JET community din, yung mga other ALTs under the JET program, may mga ibang activities din, may mga events din. So yun, lahat yun, part ng roles or dun sa job description ng isang assistant language teacher. Hindi ka lang pang loob ng classroom, pang community din, pang Japan, pang international. Yun. And then yung, in-include ko na lang din dito kasi may mga nare-receive din akong mga private messages, may mga nag-chat din regarding yung statement of purpose. Yung question na, pwede mo bang basahin at i-critique yung aking SOP or yung aking statement of purpose? Sorry po ha. Sorry po ha. Pero tanungin nyo na lang po ako ng ibang mga questions regarding the application process or regarding the program. Willing naman po akong sumagot sa lahat, sa abot ng aking makakaya. Pero yung to read and critique your SOP, sorry po. Kasi alam mo yun, hindi ko po kayo kilala personally. Yun, mache-check ko yung grammar, ganun, yung tawag nito, yung structure. Pero kung yung magandang SOP na bagay or angkop sa inyong personality or sa inyong skills and capabilities, hindi ko na po magagawa yun kasi kayo po mismo ang mas higit na nakakaalam at nakakakilala sa sarili ninyo kung ano po yung mga selling points ninyo. So, yun yung mga frequently asked questions regarding the program na sana po ay natulungan ko kayo sa inyong pagpaplano or pag-iisip na mag-apply or sa inyong paghahanda para magpasa ng inyong application. Ngayon, ulitin ko lang po, sa JET program po, it's not only about your credentials. It's not only about the papers or the documents that you submitted. It's also about your attitude towards work, towards following instructions. Ayun po. So, isang importanteng tip po para sa inyong lahat, makailang beses nyo pong basahin yung ating guidelines. Nang sa ganon ay everything that you do, every document that you submit must be according to the guidelines, based on the guidelines, para nakakasigurado po tayo na mas malaki yung chance po natin na matanggap sa program. Again, kailangan lang po nating basahin at unawain kung ano yung mga nakasulat. So that's all for today. Hanggang sa muli, I'll see you again next time. Adios.